boss. So kami po ay take off na dito sa Sipalay. And next na stopover ay doon sa Hinubaan. Photo ops ulit doon sa Hinubaan. So tatlong stopover na lang ay finish line na kami. Next sa Hinubaan ay sa Bayawan. Doon na kami mag-lunch. So from Sipalay to Hinubaan ay more or less 1 hour yung biyahe. So another 1 hour ulit. At yung oras natin mga boss ay mag alas 11 na ng umaga. So saktong-sakto to. Dating natin sa Hinubaan alas 12 more or less. And then papuntang Bayawan na for lunch ay more or less 1 oras din. So mga alauna. So saktong-sakto sa lunch time. Stopover para sa gas yung iba. Alright, laging delayed. So mauna na kami mga boss. Yung iba magpapaiwan siguro. Ewan ko, nagpapagas yung iba. Para maiwasan yung delayed ay mauna na lang kami. So diretso na kaming Hinubaan. Let's go. Let's go yung init. So I think marireach naman namin yung target sa lunchtime. Yung dating ay more or less alauna. And then after lunch, more or less 2 oras ulit na biyahe. Mga alas 3 siguro, alas 4. Nandun na kami sa finish line sa Dumaguete. Hindi naman kasi may iwasan na hindi ma-delayed. May mga times talaga na ma-delayed. Tsaka meron kasing ibang mga kasama natin na nasisiraan. Hindi natin ine-expect yon. So syempre nandun na yung delayed. Iyon ganda ng view. Iyon hindi lang visible kasi may mga bahay nakaharang, pero ang ganda. Ayan ang ganda ng view. Ayan grabe, yung lugar na hindi ko akalain na mapupuntahan ko, yung kinakabahan akong puntahan ay this time napupuntahan natin, which is itong Sipalay. Takot na takot akong puntahan to dahil nga sa daan na kurbada, na bangkingan. Pero so far masasabi ko na kayang-kaya pala. Hindi naman siya pala masyadong malayo at kayang-kaya naman yung bangkingan. Kung wala pa sigurong event yung ACP na Negros Loop ay malamang hanggang ngayon hindi ko pa napuntahan to. Yung mga ganitong daan, mga kurbada na to. Maganda talaga kapag may mga event na ganito kasi yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan, may chance ka talaga na mapupuntahan. Ang kagandahan doon ay hindi lang ikaw, marami kayong makakapunta at makaka-enjoy sa ride. So mas masaya yung experience at mas fulfilling yung rides kapag ganun na may kasama ka. Even more na Negros Loop yung mangyayari sa atin ngayon. Grabe. So lahat ng lugar na coastal area ay mapupuntahan talaga natin. Maiikot talaga natin yung buong Negros, yung Negros Island Region. Yun na kasi yung bagong tawag sa Negros ngayon. So wala nang Occidental, wala nang Oriental. Kumbaga nag-unite na dahil sa naipasang bill yata kamakailan na napirmahan na rin ng ating president. So Negros Island Region na yung tawag. Pero I think next year pa mag-i-effect yun, 2025 kung hindi ako nagkakamali. Ganda Ganyang view ba naman yung makikita mo? Ito pa. Ayan Wow. Wow na wow talaga. In fairness maganda rin yung daan dito. Kahit sementado siya, at least walang bako-bako na daan or butas-butas. So ayan mga boss, nandito na kami sa Hinubaan. Ayan na yung arko. Welcome to Hinubaan. Alright. Ayan ganda So nakarating kami ni Asyong sa Hinubaan. Kasama syempre yung partner natin. Parang hindi ako makapaniwala na nararating ko yung mga lugar na to. Na matagal ko nang gustong puntahan since nung sumali tayo sa Negros Loop before, na unfortunately naman ay na-aksidente tayo kaya hindi tayo nakatuloy. So ito din sana yung madadaanan natin. Pero this time, thankful ako na mapupuntahan ko at madadaanan yung lugar na to. Even more pa na maiikot pa namin yung buong Negros. Di ba ang saya? Ang sarap sa feeling. Bilang isang rider kasi talagang fulfillment mo yun na maikot yung Negros kapag ikaw ay nandito or kahit saang lugar ka pa man. Ayan ang ganda Ganyan ba naman makikita mo?
pag nagre-rides ka. Di ba? Ang sarap. Ganda oh. Nakakatakot yung mga aso dito. Ay nako, hindi mo alam kung tatawid o hindi. Kaya dapat maging alerto. Ayan oh, One Hinubaan. Ito yung arko na nakikita ko kapag pumupunta silang Hinubaan. Yan yung arko na yon, or yung parang ano man tawag doon. Hindi siya arko eh. Parang statue ba? Doon sila nagpapapicture kasi. So ayan mga boss, stop over lang kami saglit doon sa mataas na view. Nakita yung dagat, yung view na hindi mapapalampas. Sa ganda. So mauna na kami dahil grabe na yung init. Ramdam yung init. So actually hindi ko alam kung saan banda dito sa Hinubaan yung next na stopover. Bahala na pag nakita na lang natin sila along the road. Sure na yun. So yung oras natin mga boss ay alas 12 na. Wala pa kami sa Hinubaan na stopover namin. Yung iba kasi nagpaiwan, yung iba nauna na. Talagang nagmamadali. Hindi ko talaga maintindihan sa kanila. Ba't sila gustong mauna? Ganda oh. Dagat yung right side, tapos yung left side ay kabundukan. Uy! Talagang sa gitna pa sila nag-aanuhan eh. Sa gitna pa talaga ng daan. Grabe kayong mga aso kayo. Bungalonan. Nasa Negros Oriental na pala tayo. So kami po ay nag-decide na didiretso na lang doon sa Bayawan kung saan kami magla-lunch. Siguro naman nalagpasan na namin yung stopover doon sa Hinubaan So doon na lang kami didiretso. Nasa 30 minutes lang naman yung distance. Siguro malamang yung iba nandun na rin. Dumaguete City. 121 kilometers. Kaso dadaan pa kaming Bayawan para sa lunch. So malapit-lapit na tayo sa Dumaguete pala. 121 kilometers na lang. Tayo na lang yung bumabiyahe dito. Wala na sila. Naiiwan na tayo. Ganda ng tulay dito mga boss oh. May CCTV pa. Ganda oh. Malapit na kami mga boss sa Dagsa Anlisugba. Nasa coastal area yata yung venue ng lunch So ito na nga, nandito na yung mga kasama namin. So yan mga boss, nandito na kami sa Dagsa Anlisugba. Yung iba nandito na, yung kasama kong Team Victorious nandito na rin. At yung iba ay papunta pa lang. So siguro papasok na kami para makapag-lunch na. So kung nakikita nyo, coastal area din pala to yung nandito. Ayan medyo hindi nga lang malinis yung tubig. Kulay chocolate yung tubig, kulay mocha. So ayan, siguro lunch na lang muna kami mga boss. So be right back. Alright. Woo! Alright mga boss. So kami po ay on the way ng Dumaguete. But may rough road na daan dito. Tama ba tong dinadaanan nila? Shortcut ba to? But may rough road. So anyway, kami po ay papunta ng Dumaguete. At ang oras natin ay 2:25 na ng hapon ba o tanghali? Basta 2:25 PM. At yung dinaanan namin ay shortcut yata to. Connecting sa highway. Hindi ko alam. O tama nga, yun yata yung highway. Yun, highway na. So yung magiging biyahe namin ngayon ay more or less 2 hours. Papuntang Dumaguete Boulevard. Nasa 105 kilometers more or less. Pero ang bagal ng pacing namin. Naghahanap kasi ng gas station. Meron kaming mga kasama na mag-gas up pa. So hanap-hanap muna ng gas station dito. Pero tayo ay naka 4 bars pa naman. Siguro kaya pa naman to hanggang Dumaguete. Tipid naman tayo. Yung pwesto ni Madam Madam Jinky Parang pagod na eh. Yung paa nakapatong sa crash guard eh. Yun lapad ng ang tulay dito. Lapad ng ilog dito Tingnan nyo yung paa niya mga boss.
pagod na. Inaantok yata siya eh. So shout out kay Madam Jinky. Na inaantok sa biyahe. Ganda ng view dito ah. Ang tagal naming nag-take off doon sa ano, sa Bayawan, doon sa lunch namin. Ang tagal nilang tumambay, nasa 2 hours yata. Kaya late na rin kami naka-take off. So malamang neto hapon na kami makakarating sa Dumaguete. O ito na, gas station. So paggas na lang tayo mga boss. Premium, full tank. Naka-gas up na kami mga boss. So kami po ay diretso na ng Dumaguete. So let's go sa last na stopover namin. Woo! Kasama ko ulit yung Team Wasalak or yung ACP Team Victorious. Alright. Ganda ng tulay dito. Ganda siguro dito pag gabi. Tapos dagat dito. Thank you. Come again. So I think palabas na kami ng Bayawan City. Ayan o, ganda o. Ganda talaga kapag coastal yung daan eh. Marami kang makikitang mga ganitong tanawin habang ikaw ay bumabiyahe. Mukhang bibigay na talaga tong front camera natin. Lakas ng vibrate oh. Hindi ko kasi nadala yung waterproof case niya. Pwede sana to kung waterproof case. Ayan oh, lakas ng vibrate oh. Nag-track na siguro to. Gusto nang sumuko. Kapit lang. Kapit ka lang dyan, front camera. So meron nang nauna doon sa Dumaguete mga boss. Parang yung nangyari sa rides namin, ano eh, batch by batch. O group by group. Malamang yung mga kasama naming iba ay nandun na, naghihintay. Kami yata yung huli. Kanino ko pa napapansin tong daan dito. Merong ano eh, parang tagpi-tagpi. Alam mo yan? Ayan oh. Ayan oh. Merong part na asphalt na parang tinabunan ulit ng asphalt. Pero parang may gap siya. Ba't kaya ganun yung daan dito? One way lang siguro. Kaya ganun. O ginagawa siguro yung tulay dito. One at a time. Anong meron? Ba't ang tagal? Let's go! Alright, let's go! One way lang. Ginagawa yung tulay. Ini-improve. Ayan o. Napalitan ng bago. Ang haba pala na ito. Ganda ng daan dito kasi straight lang. Wala masyadong kurbada. Ayan, tignan nyo naman no. Talagang straight lang. Hindi tulad sa daan papuntang or yung daan doon sa Sipalay. Grabe yung kurbada doon. Dito swabe lang. Straight lang yung daan dito. May kurbada pero hindi naman ganun ka-steep na kurbada. Medyo nakakaantok lang yung ganitong klaseng daan. Yung straight lang, tsaka dagdagan pa ng panahon na mainit, talagang nakakaantok to. Pero hindi naman tayo inaantok, bagkus ay nag-enjoy pa tayo. Pero kung ako lang siguro mag-isa na dadaan dito or magra-ride dito, malamang aantukin ako. Kasi tignan mo naman, straight lang eh. Compared mo naman sa kurbada na daan ay sa kurbada kasi hindi ka talaga aantukin eh. Kasi nga kurbada. Makaka-focus ka sa daan. Kung hindi ay talagang mag-overshoot ka. Hindi ko talaga magets yung daan dito. Ginanon-ganon nila eh. Oh, di ba? Ngayon lang ako nakakitang ganitong klaseng daan eh. Ano bang purpose nito mga boss? Parang may guhit-guhit eh. Ayan oh. Ayan oh. Oh. Ayan pa oh. Mahaba oh. Ganda rin ang view dito oh. Nangyari. May natumbang puno yata. Inaayos pa nila. Tinatanggal nila yung natumbang puno or nabaling puno. Saktong-sakto naman ah. Ngayon lang nangyari dito yata yan eh. Kasi ngayon lang nag-traffic eh. Kasi kung matagal nang natumba to, mahaba na rin yung traffic. Siguro ngayon lang. Malamang doon yun sa punong yun, nalaglag. Pero kinukuha na rin naman nila. So ayan na, tapos na. So continue tayo. Ito yung totoong chill ride eh. Yung nasa 80 lang. Minsan 90, depende sa daan. Ito yung chill ride na tinatawag. Hindi tulad kanina. Kanina talagang paunahan talaga yun eh. Talagang nagmamadali eh. Lahat gustong mauna. So ito yung chill ride. Suwabe lang. Nag-e-enjoy ka lang sa ride.
ni-enjoy mo yung daan or tanawin na nadadaanan natin. Yun yung chill ride na tinatawag. Na-enjoy natin, hindi yung pabilisan. Merong part kasi na pabilisan yung nangyayari. So siguro balikan ko na lang kayo maya-maya mga boss kapag malapit na kami sa Dumaguete para makasave tayo ng battery at tsaka memory card. So isang memory card na natin yung na full kanina nung on the way tayong Bayawan. Hindi na tayo naka-record dahil nga full memory na. At ngayon ito ay malapit na rin yatang ma-full. So siguro ay balikan ko na lang kayo maya-maya mga boss. Alright, so be right back mga boss. Woo! Alright mga boss, so medyo malapit na kami sa Dumaguete, ano? Oras natin ay 4:80 na. Medyo na-delayed yung biyahe namin dahil nag-stop over muna kami. Dahil meron kaming nadaanan doon na ACP din. Hindi ko lang alam kung saang area siya. Nasiraan yung motor niya, nag-overheat at saka tumagas yung ulan. So medyo stop over muna kami at pahinga na rin, stretching ng konti, inom tubig, kaya medyo na-delayed. Kasama na rin pahinga kasi nga medyo mahaba-haba yung biyahe ngayon from Bayawan to Dumaguete. Ang ganda ng daan dito sa Dumaguete mga boss, especially doon sa papuntang papuntang Siaton at saka Zamboanga yata yan. Hindi ko lang na-record, medyo tipid tayo sa memory ngayon kaya hindi ko na-record. Kahit dito ang ganda rin ng daan, no? Straight din, no? Suwabe yung highway dito. Merong ibang part din pala na ginagawa dito, sinisemento yung ibang daan dito. Ang haba ng highway na to, hindi ko alam kung part na ba to ng Dumaguete. Ang haba eh, kanina pa namin binabaybay itong highway na to, parang malayo pa kami. Pero mukhang city na rin eh, kasi ang dami ng establishment dito. Feeling ko ito na rin yung city proper ng Dumaguete, hindi ako sure, ano. So wala pa pala tayo sa Dumaguete mga boss, nasa ano pa lang tayo, Daun ba or Dawin? Hindi ko alam, ano. Basta ganun, Daun or Dawin yung pag-pronounce. So ayan, we are leaving na. Thank you for coming. So siguro yung next nito is Dumaguete na. So ayan, oh, Dumaguete 12 kilometers. So malapit na. Nasa 12 kilometers na lang. Finish line na kami. Naabot kami ng alas 4, mag-alas 5. Medyo traffic din dito. Yung gitnang daan, gitnang part ng highway ay ginagawa din. Alright, sa wakas, Dumaguete na. Welcome to Dumaguete City. Nakarating din. Grabe yung biyahe, ang haba. So for sure malapit na lang yung Dumaguete Boulevard dito. Medyo masikip lang yung daan dito, ano? Yung papasok sa Dumaguete. Ay, salamat at nakarating din. At salamat kay Lord dahil nakarating kami dito sa Dumaguete ng ligtas at walang aberya. Although kalagitnaan pa lang to ng aming loop, kumbaga halfway ng loop namin. Pero thankful pa rin ako dahil nakarating kami dito ng ligtas. Nakarating kami ni Asyong ng aking motor, ng aking partner at ako syempre ng ligtas, ano. So nandito kami sa ano ba to? Mall? Robinson yata? Rob? So ayan, nasa Robinson Dumaguete na kami mga boss. So pumunta na tayong Dumaguete Boulevard kasi doon yung last na stop namin para sa picture taking sa finish line. So hinihintay na lang yung van para sabay-sabay kaming pumuntang Dumaguete Boulevard siguro. So be right back mga boss. So kami po ay diretso na lang Dumaguete Boulevard. Ayaw na nilang maghintay. Traffic dito. Dumaguete. Alright. Yun, oh. Nasa coastal area na tayo. So feeling ko ito na yung Dumaguete Boulevard na sinasabi. Yun, oh. Coastal. Ito yung parang Rojas Boulevard din dito. Ito yung ipinagmamalaki din lang Rojas Boulevard ng Dumaguete. Ayan, ang haba, oh. So nandito na sila mga boss. So hanap lang tayo ng parking.
So nandito na kami mga boss at hindi ko alam kung magpi-picture taking pa ba doon sa Dumaguete. Hindi ako sure ano. Pero ako po ay nagpapasalamat dahil naka-touchdown kami dito sa Dumaguete ng maayos. Unfortunately, meron tayong mga kasama dito na medyo hindi maganda yung nangyari dahil na-flatan sila. So ayan mga boss, be right back. Pipicture lang kami dito. Alright.